Share ko sa inyo kung magkano na ba yung pwede kong mautang sa GCash. Dati kasi nasa 10,000 pwede kong mautang. Madalas ko tong ginagamit. Ngayon, titingnan natin kung tumaas ba yung pwede nating utangin. Click natin tong borrow. G-loan. Baka 15k na yan. Kasi madalas ko yung ginagamit eh. Huh? Okay, so you can borrow up to 25,000 pesos. Di ba? Ang galing ah. Madalas ko itong ginagamit pag nagpapaload ako. Tapos, pag halimbawa, nagsisend ng pera, GCash to GCash. Tapos, GCash sa ibang bangko, pwede din. Try nga natin i-click itong get started. Oops. Try lang. Hindi naman ako maglo-loan eh. Kasi mataas yung interest. Ito guys, ang nakalagay dyan, 12 months, 2.59% interest. Tapos may bawas na 750, 3% processing fee. Ibig sabihin guys, ang makukuha natin, 24,250 na lang. Kapag halimbawa nag-loan tayo dito. Try ko lang computein kung aabot ba to ng 40k kapag halimbawa binayaran. Kasi 25,000, may bawas ng 750. Tapos babayaran ng 12 months, 2.59% interest. So, i-multiply natin yung 2,731 sa 12. 2,731. 2,731 times 12. Naging 32,000 guys. 772 plus yung 750 na ibabawas kapag maglo-loan. Naging 33,522. I-minus natin yung 25,000. 8,500 guys yung tubo. Sa loob ng isang taon, 8,500 yung babayaran mo. Magiging 33,000 plus yung kabuuan. Pwede na din guys, medyo mababa na to as compare sa ibang nagpapautang, di ba? Yung iba, 10% per month or mayroon pa nga 20%, 5-6, di ba? Taas nun. Pero medyo malaki pa din to. Kaya kung maglo-loan ka, dapat yung paggagamitan mo ng pera, hindi lang masasayang, kumbaga magbabalik din sa'yo ng pera. Mas mataas doon sa babayaran mo para hindi ka malugi. So, ito yung mga pwede mong pagpilian. Business expense, educational, travel, yan, marami. 25,000. Payable siya guys, 6 to 12 months. Okay na din. So, kung gusto nyo mapataas yung pwede nyong mahiram or ma-loan sa GCash, gamitin nyo lagi yung GCash nyo. Kahit wala kayong transaction, buksan nyo lang. Diba? Mag-balance kayo, buksan nyo. Tapos, tingin-tingin kayo dyan. Diba? May crypto pa. G-Save. G-Stocks. Earn money. Yun lang guys. I-share ko lang sa inyo na kapag madalas mo palang ginagamit yung GCash application, tataas yung pwede mong mahiram or ma-loan sa GCash. Yun ang napansin ko kasi dati hindi ko naman pinapansin yan eh. Tiningnan ko lang, kinlay ko lang yung borrow. Anong napansin ko? 1,000. Tapos, mga ilang buwan, tiningnan ko. Nag 5,000, nag 10,000. Tapos, ayun, ngayon 25,000 na. Pero hindi ako hihiram dyan kasi ako malaking pera yan. Buti kung mayroong negosyo or pwedeng pagkakitaan na sure nakikita, di ba? Yung hindi malulugi. Kasi, lalo na yung GCash kapag hindi ka dyan nakapagbayad. Baka, ano ka nyan, ipabarangay or kasuhan, di ba? Yun lang yung video natin. At sana, sa mga nagbabalak yan mangutang sa GCash, i-consider nyo muna yung mga
pros and cons. Baka mamaya, uutang ka pala kasi bibili mo lang ng cellphone. Yan ang wag na wag mong gagawin. Kasi, nako, magsisisi ka sa bandang huli. Kung gagamitin mo sa negosyo, o any pagkakakitaan na magbabalik sa'yo ng mas malaki doon sa interest, di, go. Diba? Mas maganda yon. Kikita ka kahit maliit, pero sure naman, diba? So, dito ko na tatapusin yung video at salamat po sa inyong laging panonood ng aking mga videos. Thank you guys.